Hello mga kaibigan, welcome kayo sa aking channel, Abel Vlogs TV. Bali gumagawa lang ako ng video ngayon para share sa inyo na sa nangyari sa akin about sa dahil nagkaroon po ako ng problema sa aking account sa Facebook. Nahack po yung account ko. Ayun, sa di ko inaasahan na pwede palang mangyayari ito sa ating Facebook. Ganun nga, talagang grabe yung mga tao ngayon. Talagang kumakapit sila sa patalim or sa mga bagay na hindi magaganda para lang kumita. Ayun nga guys, sa nangyari sa akin, gusto kong i-share sa inyo na kailangan pala ay sa ating Facebook mag-ingat tayo sa ating nakakausap, lalo na sa pagbibideo call, sa pag-chat, lalo na sa mga kahit pa kakilala natin yung account, yung pala ay nahack na yung account niya. Sa nangyari sa akin ay hindi ko inaasahan na mangyayari talaga yun. Kaya ang tip ko sa inyo ay sa ating paggamit ng Facebook, kailangan ay meron talaga tayo na una yung account natin dapat naka-secured. Kailangan merong email address, tas yung number natin. Tapos ito pala yung gusto kong i-share sa inyo, yung kailangan ay meron din pala tayong account sa Instagram. Tsaka at isa pa ito pa yung pwede natin gamitin, yung WhatsApp. Doon ako nadali sa WhatsApp na yan dahil hindi ko siya pinapansin. Actually guys, yung WhatsApp na yun ay pagmamayari din pala ito ng Meta. Pwedeng i-connect sa ating Facebook. Yun nga lang hindi natin napapansin na kasi hindi naman siya halos ginagamit. Ilan lang. Pwede palang gamitin yung WhatsApp na yun para baguhin natin yung password. Kaya talaga mag-ingat sa akin kasi nagkaroon ako ng problema doon sa pagtawag ng scammer. Akala ko naman ay kakilala ko talaga. Pinaminimize niya talaga, tapos doon niya nakuha yung OTP sa screen. Yun, bigla akong pinatay. Yun pala nakuha niya para ilagin yung number ko sa WhatsApp na application. Ito ay ginagamit din sa pagtawag, sa pag-text. Pero pwedeng makareceive din ito ng OTP kahit wala yung SIM card. Ayun nga, gusto ko lang i-share sa inyo na kailangan ay i-active nyo na rin yung i-active nyo na yung WhatsApp nyo kasi pwede pala itong gamitin ng scammer. So nahihirapan ako dito kasi hindi ko pa masya kapisado gamitin, kaya halos buong araw po talaga akong hindi tumigil kasi lagi niyang i-open via WhatsApp yung Facebook ko. Tapos i-open ko din sa via email ang gamit ko. So napakabilis pala nung application na yun pag yun ang ginamit. Kaya mga kaibigan, kapag gusto nyo i-secure yung inyong Facebook ay kailangan marunong din kayo sa katulad yan Instagram, i-activate nyo na. Tapos yung WhatsApp na yan ay i-active nyo na rin. Madali lang naman siya, ilalagay nyo lang yung number nyo kasi pag once na i-click na yan ng iba, hindi nyo malalagin pala. Kaya hirap na hirap ako kahapon, kaya humingi na ako ng tulong sa WhatsApp na
nag-message na ako sa kanila kung anong gagawin. Ayun, sa mga na-chat ng scammer, ay pasensya na kayo. Hindi ko sinasadya yung ganitong senaryo. Buti na lang at ilang tao lang yung i-message niya. Sana'y hindi na niya mabuksan itong kasi nakuha ko lang yung aking number sa WhatsApp. Talagang hindi ko makuha nung una. Buti na lang at ngayon nakalagin na sa akin. Kasi pag nakalagin na sa akin, hindi na pala pwedeng ilagin sa ibang gadget, ibang device. Maliban na lang kung i-share ko to sa meron kasi sa apps na pwede mong i-share via, kaso pipicturean mo yung device. Pero kung malayo naman at walang ganon, hindi makakapag-login. Kaya ganon guys, mag-ingat po tayo palagi. Maging alerto po tayo sa ating mga kausap kahit pa yan ay kakilala natin. Kailangan maging maingat tayo lalo-lalo sa social media kasi talagang ginagamit din talaga ng mga kaaway ang social media kung di tayo marunong. Buti na lang at talagang pinag-aralan ko maigi, hindi ako tumigil talaga kasi kinakabahan din kasi ako baka mamaya marami nang na-contact. Buti na lang sa mga na-contact, hindi kayo naniwala. Maraming salamat, pasensya na talaga. So ganoon lang po guys, at maraming salamat at salamat sa Panginoon dahil patuloy tayong iningatan. God bless po. Thank you for watching. Bye-bye.